Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Hi class! Habang mahalaga ang pagmimina at paggamit ng ating likas na yaman, hindi ibig sabihin nito ay pwede na natin tong abusuhin. Kaya naman, may mga batas na ginawa ang pamahalaan upang matiyak na ang paggamit ng ating mga yamang likas ay responsable, balanse, at may pangangalaga sa kalikasan. Kilalanin natin ang dalawang mahalagang batas, ang Republic Act 7942 at Republic Act 7586 na naglalayong protektahan ang ating likas na yaman habang isinusulong ang kaunlaran. And now that we have the big picture, focus tayo. Ito ang goals natin today. Kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga pinagkukunang yaman ng bansa. Mga layunin. Natutukoy ang mga pangunahing detalye ukol sa matalinong paggamit ng likas na yaman tulad ng Republic Act 7942 or Philippine Mining Act of 1995, Republic Act 7586 or NIPAS Act of 1992 o ang kilalang Natural Integrated Protected Area System at E-NIPAS Act or Republic Act 11038, pati na ang mga mekanismo nito tulad ng FPIC or Free, Prior, and Informed Consent at Mine Rehabilitation Fund. Nakapaglilista ng mga impormasyon at datos tungkol sa mga batas at patakarang pang-ekonomiko at pangkalikasan upang magamit sa pagbuo ng presentasyon ukol sa economics at likaskayang pag-unlad. Naibabahagi ang kahalagahan ng pag-alala sa mga batas na nagtataguyod ng matalinong paggamit ng likas na yaman bilang bahagi ng pagpapahalaga sa likaskayang pag-unlad. Handa na ba kayong matuto? Game na! Simulan natin to! Class! Imagine ninyo na kayo ang mayor o gobernador ng inyong bayan. Ano kayang pipiliin nyo? Bakuran o minahan? Sa isang banda, may malawak na kagubatan at malinis na ilog na tahanan ng maraming hayop at halaman. Sa kabilang banda naman, may minahang maaaring magbigay ng trabaho at malaking kita sa inyong komunidad. Kung kayo ang magpapasya, alin ang inyong pipiliin at bakit? Pwede bang makuha ang yamang mineral nang hindi nasisira ang kagubatan at kalikasan? O kailangan ba nating mamili sa pagitan ng kaunlaran at pangangalaga sa kapaligiran? Iyan ang ating tatalakayin ngayon habang pinag-aaralan natin ang mga batas sa matalinong paggamit ng ating likas na yaman. Alam niyo ba, may lugar sa Pilipinas na parang VIP room na no entry para sa pangingisda? Dahil yan sa Republic Act 7586 o NIPAS Act. Ang Tubataha Reefs Natural Park ay isang strict protection zone. Ibig sabihin, bawal mangisda, bawal kumuha ng corals, at bawal sirain ang kalikasan sa lugar na ito. Pero, ito ang plot twist. Dahil walang nanguhuli ron, ligtas na nakakapagparami ang mga isda, pawikan, at mga pating. Para itong maternity ward o nursery ng mga isda sa Pilipinas. Kapag lumaki na sila,
lumalangoy sila palabas ng tubataha at doon na sila nahuhuli ng ating mga mangingisda sa ibang bahagi ng dagat. At ang lesson? Minsan, ang hindi agad pagkuha ng likas na yaman ang mas magandang paraan para mas marami tayong mapakinabangan sa hinaharap. Kaya tandaan, kapag inalagaan natin ang kalikasan, ibinabalik din ito ang biyaya sa atin. Ngayon naman ay pag-aaralan natin kung bakit mahalaga ang mga batas sa matalinong paggamit ng ating likas na yaman. Kaya, let's explore! Tara, alamin natin ito ng mas malalim. So, eto na! May dalawang mahalagang batas na nagtutulungan sa pangangalaga at wastong paggamit ng ating likas na yaman. Ito ay ang Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995 at Republic Act No. 7586 o NIPAS Act of 1992 o kilala bilang National Integrated Protected Area System na NIPAS Act. Magkakambal ang layunin ng dalawang batas na to. Ang isa ay nagpapahintulot sa paggamit ng yamang mineral para sa kaunlaran, habang ang isa naman ay nagpoprotekta sa mga kagubatan, bundok at iba pang mahalagang lugar sa kalikasan. Ang kanilang pangunahing prinsipyo ay ang sustainable development o likas kayang pag-unlad. Ito ang paggamit ng likas na yaman ng responsable upang mapakinabangan natin ngayon nang hindi isinasakripisyo ang pangangailangan ng mga susunod na henerasyon. Ang Republic Act No. 7942 o Philippine Mining Act of 1995 ay ang batas na nagtatakda kung paano wastong magmina at gumamit ng yamang mineral tulad ng ginto, nickel at tanso. Layunin nito na magamit ang mga yamang mineral upang makalikha ng trabaho, mapaunlad ang ekonomiya at masuportahan ang iba't ibang industriya. Ngunit tandaan natin, hindi ibig sabihin na pwedeng magmina kahit saan. Kailangan sundin ng mga kumpanya ang mga batas at pamantayan upang mabawasan ang pinsala sa kalikasan. Nilagdaan ang Republic Act 7942 noong ika-3 ng Marso 1995. Ang batas na ito ay nagtakda ng 3 uri ng kasunduan sa pagmimina upang maging maayos at legal ang pagkuha ng mga yamang mineral. Una ay ang exploration permit. Ito yung nagbibigay ng pahintulot na magsaliksik kung may mineral sa isang lugar. Ang ikalawa ay ang Mineral Production Sharing Agreement or MPSA. Ito ang kasunduan sa pamamagitan ng pamahalaan at isang kumpanya para sa pagmimina at paghahati ng kita. Ang ikatlo ay ang Financial or Technical Assistance Agreement or FTAA. Pinahihintulutan ang mga dayuhang korporasyon na magbigay ng puhunan at makabagong teknolohiya para sa malalaking proyekto sa pagmimina. So alam na natin na hindi lang kalikasan ang dapat protektahan, pati ang karapatan ng mga katutubong komunidad. Sa ilalim naman ng Republic Act 7942, kailangang humingi muna ng Free and Prior Informed Consent or FPIC bago magsimula ang pagmimina sa mga ancestral domains o lupang ninuno ng mga indigenous peoples. Ibig sabihin, dapat malinaw na ipaliwanag sa komunidad ang proyekto at kusang loob silang pumayag bago ito ituloy. Ang layunin nito, igalang ang karapatan, kultura, at kabuhayan ng mga katutubo habang isinusulong ang pag-unlad.
At syempre class, hindi naman pwedeng magmina lang tapos iiwanan na lang ang sirang kalikasan. Kasi sa ilalim ng Republic Act 7942, obligado ang mga kumpanya na minahan na maglaan ng pondo para sa progressive rehabilitation. Ibig sabihin nito, habang nagpapatuloy ang pagmimina, unti-unti rin nilang ibinabalik sa maayos na kalagayan ang lugar sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno, paglilinis ng kapaligiran, at pagsasaayos ng lupang naapektuhan. Ang layunin nito, mabawasan ang pinsala sa kalikasan at maibalik ang dating ganda at pakinabang ng lugar. Ang Republic Act No. 7586 naman ang nagtatakda kung aling mga lugar ang ipinagbabawal galawin o minahin upang mapangalagaan ang ating biodiversity, yung mga halaman at hayop, at mga critical na watershed. Sa madaling salita, ang Republic Act No. 7942 ang nagtuturo kung saan pwede mag-produce ng yaman, habang ang Republic Act No. 7586 naman ang naglalagay ng bakod sa mga sagradong lugar ng kalikasan. Noong ika-1 ng Hunyo 1972, nilagdaan ang Republic Act No. 7586 o NIPAS Act. Isipin nyo class, na parang map sa online game ang Pilipinas. Hindi lahat ng lugar sa map ay pwedeng galawin. May mga lugar na naka-protected zone. At sa ilalim ng batas na to, may sistema ang pamahalaan para matukoy kung aling lugar ang kailangang protektahan. Tulad na lamang ng national parks, wildlife sanctuaries, at marine reserves. Bakit kaya? Kasi may mahalagang halaman, hayop, at yamang likas na kailangang pangalagaan. So kapag sinabing NIPAS, tandaan lang, special ang lugar na to, kaya hindi pwedeng basta galawin. Parang sa game, protected area, restricted ang galaw. Pero class, hindi nagtatapos dito sa NIPAS Act ang protection natin. Noong 2018, parang nagkaroon to ng major update. Siyempre, alam nyo kapag may online game na may bagong update, may additional features at mas maraming area sa map. Ganyan ang nangyari sa Republic Act No. 11038 o Expanded NIPAS Act or e-NIPAS. Mas pinalakas nito ang proteksyon sa kalikasan at 94 na bagong protected areas ang nadagdag sa ilalim ng batas. Kaya easy lang tandaan. Pag sinabing NIPAS, yun yung original version. At pag sinabing e-NIPAS is equals to expanded version. Alright, enough muna sa concepts. Hands-on muna tayo. Tingnan natin kung kaya na ninyong gamitin at i-apply ang mga natutunan natin. Paghambingin ang Republic Act 7942 or Philippine Mining Act of 1995 at Republic Act No. 7586 or NIPAS Act gamit ang Venn diagram. Isulat sa magkabilang bahagi ang pagkakaiba ng dalawang batas at sa gitna naman ang kanilang pagkakatulad. Punan ang patlang ng tamang salita o acronym upang mabuo ang pahayag.
Okay, practice time! Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Dito malalaman kung solid na o kailangan pa ng konting review. Game? Paano ipinapakita ng Republic Act No. 7942 at Republic Act No. 7586 ang konsepto ng trade-off sa economics pagdating sa pagpili sa pagitan ng kita ng bansa at pangangalaga sa kalikasan? Ma'am, ipinapakita ng dalawang batas po ang trade-off dahil kailangan pong balansehin ang dalawang mahalagang bagay. Ang una po, yung kita mula sa likas na yaman at ang pangangalaga po sa kalikasan. Ang Republic Act No. 7942 naman po, ito po yung nagpapahintulot sa responsableng paggamit ng yamang mineral para sa kita ng tao at trabaho. Samantalang ang Republic Act 7586 naman po ang nagpoprotekta sa mahalagang lugar upang hindi masira ang kalikasan. Alright, so simple lang ang trade-off. May makukuha ka, pero may kailangan kang isaalang-alang o isakripisyo. Sa pagmimina, may kita at trabaho, pero maaaring magkaroon ng epekto sa kalikasan. Kapag naman pinotektahan natin ang isang lugar, ligtas ang kalikasan. Pero may yamang mineral na hindi natin basta magagamit. Kaya, nandyan ang dalawang batas para hindi puro kita at hindi rin puro bawal. Ang goal ay magkaroon ng balance sa kaunlaran at pangangalaga sa kalikasan. Check natin kung solid ka na dito. Walang kopyahan. Tingnan natin kung nakasave na sa brain ang lesson natin. Bakit mahalaga ang mga mekanismong tulad ng FPIC at Mine Rehabilitation Fund upang masigurong hindi naaabuso ang karapatan ng mga katutubo at ng kapaligiran? Ma'am, mahalaga po ang FPIC para matiyak natin na may pahintulot at paggalang sa karapatan po ng mga katutubo bago nila gamitin yung lupa ng mga ninuno natin. Yung mine rehabilitation naman po, ito po yung tumutulong upang matiyak na yung pondong nakalaan sa pag-aayos at pagpapanumbalik ng lugar na naapektuhan ng pagmimina. Alright class, so isipin nyo, itong dalawang salita na to, ibig sabihin, permission at responsibility. Ang FPIC ay permission na hindi pwedeng basta pumasok at magmina sa lupang ninuno nang walang pahintulot ng mga katutubo. Ang mine rehabilitation naman ay responsibility. Hindi pwedeng magmine lang at kumita. Tapos, bye guys! Ganyan. Hindi pwedeng iwan ng lugar na sira. Kailangan may pondong nakalaan para sa rehabilitation. So, easy tandaan, FPIC ay ang proteksyon sa karapatan ng tao. At ang rehabilitation ay ang proteksyon sa pag-aayos ng kalikasan. At eto na nga ang final challenge, ang pagsusulit. Tingnan natin kung talagang nakasave na sa brain ang mga pinag-aralan natin. Read carefully, analyze, then choose the best answer. Good luck!